Ayan, isang magandang gabi sa ating lahat. Sa kapwa kong mga Pilipino, isang sulok man ng mundo. Magandang gabi sa atin. Ako po ay may maiksing mensahe lang sa kay Ginoong David Ilagan. No? Bossing, sir, kamusta naman po kayo? Ah, Bossing, kung natatandaan nyo, nung unang sabi mo, ikaw ay hindi nakikialam, no? At nakikisaw-saw sa kaso o sa buhay ni Norman Mangusin, di ba? Sabi niyo po noon. Tapos ngayon po, parang nakakalimutan niyo po yata, ang ginagawa niyo po ngayon ay nagla-live na po kayo araw-araw. Di ba? Parang ang nangyayari ngayon, ikaw na ang naging defender ni isa ka sa naging defender ni Norman Mangusin. Di ba po? Pero ang sabi mo noon, hindi ka nakikialam, hindi ka rin nakikisaw-saw. So ano tawag mo doon? Nakisyoso lang. Di ba? O nakikichismis lang. So hindi ka naman yata siguro chismosong tao. Pero baka hindi mo po napansin ngayon na sobra ng pangingialam mo sa kaso ni Norman Mangusin. Di ba? Tapos noon sabi mo rin na ang pinaglalaban mo ay para sa karapatan pantao. Okay. Prinsipyo niyo po yun. Opinion niyo po yun. Kami naman, pinaglalaban po namin dito ay yung makatao rin at ang makatotoo. Kasi alam niyo po kung bakit. Hindi naman po kami bulag, hindi naman po kami bingi para hindi alam kung anong mga kasinungalingan at kabulaskugan na ginagawa ni Norman Mangusin. Di ba po? Tapos, bossing, ang pagpasok niyo po sa pagiging vlogger, hindi ko alam kung vlogger na tawag sa inyo dahil parang araw-araw na po kayong nagla-live, 'di ba? Nagla-live kayo sa YouTube, nagla-live kayo sa Facebook, sa Facebook nyo, 'di ba? Tapos tinitiran yung kung sino-sino mga tao na. So ngayon, baka hindi mo po napansin, ikaw po ay nakikialam na sa mga taong kumakalaban kay Norman Mangusin at sa kanyang mga followers, no? Ako po ay na-observe ko lang yan sa inyo. Tapos sinabi mo pa na ikaw ay makatao at makadiyos. Tapos pinagyayabang mo pa na sinasabi mo marami kang mga babae, no? Mga naging asawa, mga anak sa iba-ibang babae. So, di ba sabi mo, ikaw ay makadiyos. May takot ka sa Diyos. So, ang pagkaroon ba ng maraming babae, maraming anak sa iba-ibang babae, yun po ba ay tama sa sinasabi mong may takot ka sa Diyos? Di ba? Kasi pagkakaalam ko, ang pagkaroon ng maraming babae at anak sa iba-ibang babae ay isang maling gawain ng tao, di ba? O lahat naman tayo nagkakamali. Kakamali tayo. Pero hindi sa ganung bagay na sabihin mo marami kang babae, marami kang anak. Parang kung napansin niyo po, yun din ang sabi ni Norman Mangusin, di ba? Sabi niya, mayaman ako. Marami akong mga babae. Kahit magkaroon man ako ng 5,000 anak sa iba-ibang babae, kaya ko sila buhayin dahil bibigyan ko ang bawat anak ko ng tigi 1,000,000,000 sa 5,000 babae. O magkaroon man daw siya ng 5,000 anak sa maraming babae, bibigyan niya tigi 1,000,000,000. Marami pa daw na matitirang pera sa kanya. So parang wala yatang pinagkaiba
sa pangbababae Norman Mangusin at sa inyo, ano? Okay. So, yun po ay hindi makadiyos na gawain ng isang tao na sinasabi mo ikay may takot sa Diyos at ikaw po ay makatao. Di ba? Tapos sasabihin mo pa na kung ayaw mong batuhin, huwag kang mambato. So, bossing, parang nakalimutan mo yata na ikaw na po itong gumagawa. Ikaw ang unang nambabato. Ngayon po, pag kayo ay binato, nagagalit kayo. No? Kung sasabihin mong pinipersonal ka, tatukutin mo ngayon ang mga taong nangbabasya iyo. Tatawag ka na ng kung ano-anong, kung sino-sinong tao na lawyer mo or sino mang mga tao na para ipa-deport mo ang isang tao na kumakalaban sa iyo na nasa ibang bansa siya, di ba? Parang hindi naman yata tama nun. Di ba? Kasi kung ikaw ay isang vlogger, no? Dahil nandyan ka na rin sa larangan ng pagiging vlogger, no? Kasi araw-araw ka na nga nagla-live. Araw-araw ka na nang babash sa mga kumakalaban rin sa kay Norman Mangusin, no? So, isa na ako dyan. Tapos, dapat, ang expectation mo nun sa pagiging vlogger ay tanggapin ang mga positive at negative ng mga comments ng mga basher at ng mga followers mo. Diba? Sa mga followers nyo, talagang nandun ang papuri. Lahat, pasalamat, papuri, nasa sa inyo yon. Ano ba gusto mo? Lahat na lang nasasabihin mo, yuyuko at purihin ka ng mga tao. Kahit mali na. Busing baka hindi mo alam na may mga ginagawa ka ng hindi tama. May mga sinasabi ka ng hindi tama. Meron ka ng mga sinasagasaang tao. Diba? Okay. Isa-isahin ho natin. Dinadawit mo na yung ating mga journalist, especially si Sir Erwin Tolfo, tsaka si Sir Vic Lorenzo, yung hippie ng cybercrime division, no, or unit. Siya ang hippie ng cybercrime division ng NBI. So, ang sabi mo, hindi ka na nami-personal, tapos bandang huli, sasabihin mo na mga bias ang ating mga journalist. Naging bias si Sir Vic Lorenzo, chismoso, at pakialamero si Sir Vic Lorenzo. Ano po ang pinakialaman niya? Tatanong ko pa sa inyo. Dahil ba taga Green Meadows siya, tapos sinasabi mong kapitbahay ni Norman Mangusin? Dahil siya ang nakahuli o NBI ang nagpakulong sa kay Norman Mangusin? Pangingialam na ba yon ni Sir Vic Lorenzo? Bossing naman, baka po nakalimutan mo na si Norman Mangusin ang lumapit sa Cybercrime Unit Division. Diba? So ang hippie dyan nagkataon si Sir Vic Lorenzo. Siyang lumapit, siyang complainant. Sinabi niya sa NBI na tulungan siya para ma-detect ang mga gumagamit ng mga fake account niya. 'Di ba? Fake account na ginagamit, pangalan niyang ginagamit. Siya po ang lumapit sa NBI. Siya ang nag-email sa NBI. Ngayon ho, chinek ng NBI ang Norman Mangusin na yan. So, pag search mo ng pangalan, nag-pop up na po doon ang mga pending case laban sa kay Norman Mangusin, di ba? Kaya huwag niyo sabihin na nakikialam o pakialamero o chismoso si Sir Vic Lorenzo at mga bias ng ating mga journalists, di ba?
Ulitin ko, siyang lumapit sa Cybercrime Division ng NBI natin. At nagkataon na si Sir Vic Lorenzo ang hipi ng Cybercrime Division. So, hindi yan pangingialam ni Sir Vic. Di ba? Tapos sabihin nyo dahil ngayon lang siya, bakit ngayon lang siya hinuli? Di ba? Kasi, paano siya mahuli ng ating mga authority? Dahil palipat-lipat siya ng mga lugar. Nagtatago siya, palipat-lipat ng mga lugar. So, paano sa mahuli ng mga otoridad natin? Di ba? Ngayon lumutang siya, hindi siya hinuli ng mga NBI natin. Ilang araw siya, ilang linggo siya nag-ikot or nag-skandalo sa publiko sa mayaman challenge niya. Hinuli baga siya? Hindi. Pinabayaan siya ng NBI, ng PNP. Pinabayaan siya kung anong gawin niya. Pero nung lumapit siya sa NBI para matrace ang mga fake account na gumagamit ng kanyang pangalan, doon na nagsimula na naglabasan ng mga kaso niya. At doon ngayon, ang pagkakataon para hulihin siya ng NBI. Okay? So siguro naman malinaw na po yung explanation para sa inyo. Okay, tapos sabihin nyo naman sa mga journalist natin na mga bias. Sir, ang atin pa mga journalist, si Sir Erwin Tulfo, si Sir Vic Macalma, si Sir Prissy Lapid, no, ay nagbabase po sa kung anong binibigay na report sa kanila ng NBI. Hindi naman pwede siguro na gumagawa o gagawa ang ating mga journalist ng bias na pagbabalita, no, ng pag-report, di ba? Kasi pinapakita naman ni Sir Erwin Tulfo ang copy na in-email o finak sa kanya ng NBI. So doon siya nagkumukuha ng base, di ba? Kaya wag niyo sabihin na naging bias sila. Okay? Kaya ngayon ang nangyayari, binabato ka na ngayon ng mga basher mo. Okay? Tapos, ano ka nga, mahilig kang na nga rin magmura di ba? So, dapat maging mahinahon tayo sa pagsasalita sa ating kapwa. Para hindi ka batuhin, ay gumawa ka ng tama. Sa tingin mo ba tama ang ginagawa mo? Para dawitin mo na ang kung sino, mga personalidad na sinasabi mong mga binayaran ng mga tao, binayaran ng NBI, binayaran ng mga journalist, binayaran ng mga vloggers para sirain si Norman Mangusin. Hindi naman po yata tama yon na sabihin mo na mga bayaran sila, di ba? Isa pa po, ang napapansin ko sa iyo, ang gusto mo lang palagi, purihin ka, pasalamatan ka para sa mga sinasabi mo. Sir, mali na po, may mga mali ka ng ginagawa, may mga mali ka ng sinasabi. Hindi ka lang po, wag mo sabihin na wala kang inaapakan na tao o pinaglalaban mo ang karapatang pantao. Hindi po 'yun ang pinaglalaban mo. Inaapakan mo na ang mga karapatan ng karapatan ng pantao na mga tinutukoy mo, no, na mga tao. Inaapakan mo ng kanilang mga karapatan. Di ba? Si Sir Vic si Sir Vic Lorenzo ba? May narinig ka ng salita laban sa kanya? Laban sa iyo? Si Sir Erwin Tulfo ba? May narinig ka
na masamang salita laban sa iyo? Di ba wala? Hindi nila inaapakan ang iyong karapatang pantao, bagkus ikaw ang umaapak sa kanilang mga karapatan na pantao. Di ba? Baka hindi niyo po yan napansin. Sana naman po ay one day mapansin mo kung anong mga sinasabi mo. Tapos sasabihin mo, magagalit ka ngayon pag ikaw ay binabash. Hindi po kayo ibabash pag tama po ang inyong mga ginagawa at ang inyong mga sinasabi. Di ba? Tapos lagi nyo sinasabi, mayaman kayo, kaya may 5 kayong abogado, at kung ano-ano pa mga sinasabi mo. Ang dami ho na sinasabi mo. I-review nyo po yung mga videos mo, mga lives mo. Marami na po kayong mga sinasabi na hindi na maganda. Di ba? Tapos anuhin mo yung mga magagalit ka sa mga vloggers pag ikaw ay binabash. Ano po ang gusto mo gawin? Anong expectation mo? Purihin ka na lang palagi? Pasalamatan ka na lang palagi? Kahit mali na ang mga pinagsasabi mo? Alam nyo sir, bossing, kagalang-galang kayo sa tindig nyo na yan eh. Kagalang-galang kayo. Pero sana, tulad ng sinasabi mo, gumawa ng kabutihan. Dahil nandyan na tayo eh sa kaso ni Norman Mangusin. Nandyan na yan. Hawak na yan ng NBI. Ngayon, korte na po. Korte na po ang hahatol sa mga kaso ni Norman Mangusin. Di ba? Hindi na kailangan natin makisawasan ng kung ano-ano pa at sabihin at tirahin ng kung sino. Tapos may tinitira ka pa na mga senador. Bakit pinakialaman ka ba nila? Di ba? Pinapakialaman ka ng mga taong pinapangalanan mo, na inaapakan mo ang kanilang karapatan pantao. Tapos sabihin mo, pinaglalaban mo ang karapatan pantao. Baka hindi mo po naisip yun. O baka hindi mo na-realize na inaapakan mo na yan, mga karapatan pantao nila. Di ba? Kasi kung hindi ka nakikisawsaw, hindi mo dapat sabihin na bayaran ang mga NBI, bayaran ang mga journalist, mga bias sila, bayaran ang mga vloggers, tsaka yung mga tinitira mong senador. Di ba? Hindi na po yun. Hindi na maganda. Nasaan ang karapatan pantao na sinasabi mo? Hindi ka nila pinapakialaman para tirahin mo sila. Huwag mo sila batuhin para hindi ka mabato. Di ba? Babalik ko yan sa iyo. Dahil yan ang sinabi mo. Na huwag mang bato para huwag ka batuhin. So ikaw ang una ng babato. Binabato mo sila. So anong expectation mo? Babatuhin ka nila. Di ba? Kasi naapakan mo ng karapatan pantao nila eh. Okay. Tapos ngayon, nagagalit ka sa kay Inday, ano ba yan, yung vlogger. Tapos sa kay Balico, kay JR, no? Kay JR Balico. Dapat ho, maging ano kayo, maging mahaba ang inyong pasensya. Yan ang pinasok mo eh. Yan ang mga pinagsasabi mo. So, uulitin ko, babatuhin ka talaga nila kasi ikaw ang una ng babato. Di ba? Kaya sana naman, ang hinihiling ko lang sa iyo,
para tumahimik ang buhay mo. Kung ako na lang po ay manahimik na lang ako, no? Ayaw mo pala, pikon ka pala pag nabash ka, no? Nagagalit ka, babantaan mo ang mga taong nagbabash sa iyo. Tatawag ka sa authority, tatawag sa immigration or kanino mang mga matataas na tao. Dahil dahil sinasabing mong mayaman ka. Ako po, pobre lang po ako. Ordinaryong tao lang ako. Kayang-kaya mo ako ipakulong. Wala po akong kapera-pera. Di ba? Pero sana naman, sir, bossing, huwag ka mang bato para di ka babatuhin. Di ba? Tapos sinasabi mo na nang binibintang na lang lahat ng mga kasalanan sa kay Norman Mangusin. Nandyan na nga eh. Lahat ng mga ebidensya nandyan na yan. 'Di ba? Pinipresent ng mga NBI ang lahat ng ebidensya, sabihin mo binibintangan lang, pambibintang lahat ng mga kaso sa kanya. Hindi bobo ang taga-NBI, bossing. Hindi sila bobo. Yan ang pinaka-higher na law enforcer natin sa atin sa Pilipinas, di ba? Kung matapang ka, umuwi ka. Harapin mo si Sir Vic Lorenzo. Harapin mo si Sir Alwin Tolfo na sinasabing mong bias. Di ba? Hindi ba makatao ba? Okay, makatao ba ang ginawa ni Norman Mangusin na pag-recruit sa mga babae para ipadala sa ibang bansa? Ang kinakaharap niya na 6 times multiple human trafficking. Sabihin mo, heresy, hindi totoo. Boss naman, naglutangan na nga eh ang mga tao eh. Naglutangan na ang mga babae na inabuso. Inabuso ang karapatang pantao nila. Di ba? Tapos sasabihin mo, pinaglalaban mo karapatang pantao. Ang mga babaeng inabuso, anong tawag mo doon? Inabuso ang kanilang karapatang pantao. Di ba? Hindi ka naaawa doon sa ginawa ni Norman Mangusin o ng kanyang mga kasamahan sa mga babaeng yan. Pinahubad sila at pinadala sa kung ano sa ibang bansa. Boss naman, parang hindi mo yata alam kung anong karapatan pantao na sinasabi mo. Di ba? Ngayon, nagagalit ka tapos sasabihin mo hindi totoo. Mga pobre yan. Hindi mayayaman ang mga complainant. Di ba? Tapos sasabihin mo, babayaran at kung ano. Gano'n na ba ang tingin mo sa mga biktima? Bayaran? Saan ang hustisya doon? Mangyari halimbawa sa anak mo, inabuso. Mangyari sa kapatid mo, sa iba mong mga relatives, sa iba mong pamilya. Mangyari yan. Ano kayang feelings mo? Anong mararamdaman mo pag nangyari yan sa mga anak mo? Pag nangyari sa mga pamangkin mo? Sa akin, pag nangyari yan, halimbawa mangyari sa mga anak ko, mangyari sa mga kapatid ko o sa mga pamangkin ko, sa mga pinsan ko, na inabuso sila ng isang tao at nahuli at mapatunayan, babalatan ko siya ng buhay. Di ba? Yun ang gagawin ko. Tapos sasabihin mo, hindi totoo ang pinagbibintang sa kay Norman Mangusin. Magising ka, busing. Di ba? Doktor ka pa naman. Karespeto ka. Tapos ang yaman-yamang tao mo.
Di ba? Parang si Norman Mangusin lang din. Sasabihin niya, mayaman ako. Marami akong pera. Bilyonaryo ako. Trilyonaryo ako. Eh ano? Anong ginagawa niya? May mayaman ba? May milyonaryo ba? Na mag-iiskandalo sa publiko na ito ako, ito, daming bigas, mamimigay ako ganito. Tuni-tuniladang kalabasa, pamimigay ko. Walang ganong bilyonaryo na lalabas sa publiko para magsigawan dyan na bilyonaryo siya. Bagkus iniingatan ng mga bilyonaryo ang kanilang pagkatao. Di ba? Dinidefend mo si Norman Mangusin. Hindi ka ba, parang hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagagawa ni Norman Mangusin? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi ni Norman Mangusin? Sa mga kasinungalingang mga pinagsasabi niya? Hindi po kayo kinikilibutan doon? Sabihin niya na anak siya ni former President Marcos. Bandang huli sabihin niya, ang nagpirma ng kanyang birth certificate si Dr. Pacifico. Tapos bandang huli sabihin niya, magkapatid sila ni Bongbong Marcos. Bandang huli na naman sabihin niya, pinsan niya si Bongbong Marcos. Bandang huli na naman sabihin niya, hindi siya related sa mga Marcos family. Di ba? Napanood mo yan. Huwag ka magbulag-bulagan, huwag ka magbingi-bingihan. Tapos sasabihin niya nga na graduate sa Massachusetts. O nandyan ka sa US. Bakit hindi mo i-check dyan? Mayaman ka, sabi mo, di ba? Napakayaman mo, may impluwensya kang tao. Bakit hindi mo puntahan? Hindi mo pumunta ka doon sa Massachusetts, humingi ka ng transcript of record niya or certificates niya kung talagang nag-aral sa doon sa graduate. Di ba? Hindi ka kinikalabutan doon sa kasinungalingan niya. Bossing naman, magising ka. Magising ka sa katotohanan. Karapatan pantao ko to ha, ang sinasabi ko. So, opinion ko to. Tulad ng sinasabi mo, pinaglalaban mo karapatan pantao mo dahil ikaw ay Pilipino, dugong Pilipino. Ako rin. Dugong Pilipino ako. Pinaglalaban ko lang din dito yung karapatang pantao ko rin. Karapatan namin ng mga tao na naniniwala sa katotohanan. No? Hindi mo ba napapansin na sinasabi ni Norman Mangusin? Hindi ka ba na kinikilabutan sa sinasabi niyang kasinungalingan na si Norman Mangusin at si Francis Leo Marcos ay iisa? Di ba? Hindi ka kinikilabutan doon. Hindi mo ba napapansin, bossing, yung mga sinasabi ni Norman Mangusin? May negosyo sa Japan. May asawa niya Miss Universe, Crown Miss Universe. Sa kanya ang mga luxury car sa Green Meadows noon. Sa kanya ang tatlong bahay sa Green Meadows. Bossing naman, magising ka. Ha? Binirify ng NBI. Hindi sa kanya nakapangalan. Tapos pag may madaanan sa building, sasabihin niya, ito, opisina ko to, sa akin yan. Ang nagmamayari, Mega World. Maniniwala ka? Pinaniniwalaan mo yung ganong klaseng tao. Yung walang paiba-iba ng pananalita. Ngayon, ganitong sasabihin, bukas, iba na naman. Sunod na araw, iba na naman. Yun ba ang dinidepensahan mong tao? Naway magising ho kayo. 'Di ba? Tapos ngayon, ibabash ka. Tapos sasabihin mo may death threat ka.
kung ano-anong paninira sa iyo. Bossing, ikaw ang nagsimula niyan. Ikaw ang nagsimula sa paninira sa mga tao na inaapakan mo na ang kanilang karapatang pantao. Ikaw ang pumasok sa mundong magulo. Sa mundo ni Norman Mangusin, pinasok mo kaya gumulo ngayon yung buhay. Yung buhay mo, yung isip mo. Kita mo yan, pati pamilya mo, nadadamay na, di ba? Sinasabihan na, gahasain yung ano mo. Mahal mo sa buhay. Ikaw nagsimula niyan. Ngayon, pag binabash ka, binabantaan ka. Di ba? Sana naman, bossing, Sir David Ilagan ay magising tayo sa katotohanan. Ang kaso ni Norman Mangusin, nandiyan na yan sa korte. Bahala na ang korte ang mag-ayos ng kanyang kaso. Bahala na ang kanyang mga abogado kung paano nilang pagtanggol si Norman Mangusin, di ba? Tapos sasabihin nyo pa, kukuha kayo ng mga magagaling na abogado para kay Norman Mangusin. Di ba? Ganun yung sinasabi ng kampo ni Norman Mangusin. Tapos, kukuha pa ng international lawyer, pinakamagaling na international lawyer para sa kay Norman Mangusin. Bossing, doktor naman po kayo. Mas taas ang pinag-aralan nyo kaysa sa akin. Tulad nga ng sinasabi ko, simpleng tao lang ako. Wala akong maraming pera. Pobre lang po ako. Ordinaryong tao lang po ako. Pero tatanungin ho kita, pagalingan ba ng abogado pagdating sa husgado? Ganun ba ang labanan doon? Di ba ang batayan sa korte, pag matibay ang ebidensya na pinupukol sa isang taong kriminal o sa isang taong nagkasala sa batas, ang strong evidence ang binabasihan. Hindi ang galing ng mga abogado ang pinagbabasihan dyan. I-correct nyo po ako kung mali po ang sinasabi ko. Diba? Pero para sa akin, pagdating sa husgado, kahit gaano pa kagaling ang abogado nyo, pag matibay ang mga ebidensya na pinupukol laban sa isang taong akusado, ayon ang susundin ng korte. Hindi ang galing o ang husay ng isang abogado. Ang strong evidence ang pinagbabasihan dyan. Diba? Sana naman mas stop na ang mga, sana naman bossing, tama na ang pag-apak ng mga karapatang pantao na kasi nag-aano ka na pinupoint out mo na, iniisa-isa mo na ang mga tao na pinapangalanan mo. Diba? Binabato mo na sila mga journalist, binato. Ikaw ang nagsimula niyan, binato mo sila. Sir Vic Lorenzo, ikaw ang nagsimula, binato mo siya. Sa senador na sinasabi mo, mga inaano mong mga senador, ikaw ang nagbabato sa kanila. Ngayon, maging aware ka. Dahil ikaw ngayon, babatuhin ka rin nila. Diba? Ikaw ang nagsimula niyan, ikaw ang nagsabi niyan. Kung wag kang mambato kung ayaw mong batuhin. So, ikaw una ng bato, kaya tanggapin mo ang ibabato sa iyo. Tsaka wag ka pikon. Kasi kung vlogger ka, kasi yun na nga, yun ang pinasok mo ngayon Tapos, kailangan maging handa tayo ng mga bad comments, tsaka ang mga good comments. Tapos, dapat nakahanda tayo sa mga basher. Diba?
Alam nyo naman mga basher, masasakit magsalita mga basher. Pero kita nyo naman kung paano ako magsalita. Hindi ko dinadaan yan sa mga sigaw-sigaw. Hindi tulad yan ng mga ibang mga tao dyan na dinadaan ang masasakit na salita, nagmumura, nagsisigaw, dyan sa social media. Nag-iiskandalo para lang mapansin, para lang parang isayawar mo ang taong bayan. Para pa nila, ang galing naman itong tao na ito magsalita, ang galing, ang tapang-tapang niya. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang matapang na tao. Di ba? Kung matapang ka man na tao, at karespeto, magsalita ka ng mahinahon. Magsalita ka na wala kang inaapakan na tao. Di ba? Kasi lahat tayo nga, may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang tayong reaction sa mga nangyayari, sa mga napapansin natin sa paligid. Di ba? So, yun lang po ang mensahe ko po sa inyo. Boss David Ilagat. At sa lahat ng mga Pilipino, magandang gabi sa atin lahat. God bless sa atin.